Noong isang linggo, ang ating ebanghelyo ay patungkol din sa pagtangis ni Jesus dahil hindi siya kinilala ng mga tao. Ngayon, mas nakakatakot ang ating ebanghelyo sapagkat ito'y patungkol pa rin sa pagtatapos ng mundo. Mamamatay daw ang mga tao sa takot in anticipation of what will happen. Di ba ngayon, marami ng kalamidad ang ating nasasaksihan. Tayo natatakot pa rin. Baka mangyari sa ating panahon. Ano ang ating gagawin? Ngunit dapat rin nating alalahanin bakit tayo natatakot. Ang takot ay para sa tao lamang daw na mayroong nagawang pagkakamali. Ang takot ay para lang daw sa mga taong hindi nakapaghanda. Di ba pag mayroon tayong nagawang kasalanan, takot na takot tayo sa ating mga nanay. Baka tayo ay papaluin, pipingutin. Pag may nagawa tayong krimen, takot na takot tayo sapagkat alam nating tayo paparusahan. Ngunit kung tayo'y matino, kung tayo'y palaging gumagawa ng mabuti, bakit tayo natatakot? Kung tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, bakit tayo matatakot? Tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Hindi tayo mapapahamak hanggat tayo'y naniniwala at sumusunod sa kanyang kalooban. Kahit nga si Propeta Daniel sa ating unang pagbasa ay niligtas at nagbago ang isip ng hari dahil sa pinakita ng Panginoon sa pagligtas kay Daniel. Ganon din ang ating mararanasan. At sa palagay ko'y naranasan na rin natin sa ating personal na buhay kung paano tayo iniligtas ng Panginoon Diyos. Kung paano pinakinggan ng Panginoon ang ating mga dasal kung tayo'y nahaharap sa matinding pagsubok, sa matinding takot ng buhay. Kaya sinasabi sa ating huling bahagi ng Ebanghelyo, ipanatag niyo ang inyong kalooban sapagkat kapag tayo'y gumagawa ng mabuti, kapag tayo nasa panig ng katotohanan, sa panig ng Diyos, walang mangyayaring masasama sa atin. Ang mga nabanggit sa ating nabasang Ebanghelyo ay maranasan lamang ng mga taong gumagawa ng masama. Sapagkat hindi hahayaan ng Panginoon na ang taong gumagawa ng mabuti at sumusunod sa kanyang kalooban ay mapapahamak. Mangyaring mayroong dumating na pagsubok sa ating buhay, ngunit ito'y ating malalagpasan pa rin sapagkat Diyos mismo ang nangako. Hanggat kayo'y naniniwala, hanggat kayo'y sumasampalataya sa Panginoong Diyos, gagawin niya ang lahat para hindi tayo mapapahamak. Kaya ang lahat ng ito ay mangyayari, ngunit sa isang taong matino, sa isang taong gumagawa ng mabuti, ito'y ating malalagpasan, ito'y inyong malalagpasan, sapagkat tayo'y sasamahan ng Diyos upang hindi tayo mapapahamak. Ipanatag natin ang ating kalooban at patuloy tayong gumawa ng kabutihan upang ating mararamdaman na mayroon tayong kasama ang Diyos na makapangyarihan.